Bawat daloy ng hangin at signal, may kwentong dala, luma man o bago. Hindi kailangan ng mamahaling teknolohiya. Sapat na ang puso at boses na tapat, pahalagahan ang bawat munting koneksyon. Dahil sa simpleng tunog, may malaking inspirasyon. Laging tandaan, ang buhay ay weather lang. Kaya magpasalamat sa bawat tintig at kinalalagyan. Makinig, matuto at magpahalaga. The Tech Talk Station with Sir Christian 1011. Ang boses ng karunungan sa tradisyonal na paraan. Ayan, so magandang gabi sa ating mga active listeners dyan, sa ating nakatutok sa ating mga live sa YouTube, sa Facebook, at sa Instagram. At sa mga nakatutok naman sa radyo, magandang umaga na pala sa inyong lahat dahil ayan, so mag-aalauna na ng madaling araw. So maraming salamat sa pagsama na naman sa akin sa panibagong araw ng ating programa. It's 12:57 at magkakaroon tayo ulit ng programa sa loob ng 30 minutes. So samahan niyo ako at makinig sa mga usapin natin ngayon dito sa ating programa. So welcome sa ating programa. Sintosinado na naman kayo sa nag-iisang tahanan ng makabagong kaalaman. Ito ang 1011, ang boses ng karunungan. So I am your educator DJ, Sir Ian. Sir Ian, always remember, dito sa ating talakayan, iyan ng learning. So bago tayo mag-start, you can please mute your mics and turn on your cameras kung carry. Don't forget to type present sa chat box natin para malaman ko kung ilan pa ba ang mga nakatutok sa ating programa ngayon. Ayan. Hindi kailangan ng mama. Ayan ang ating rules sa ating programa ngayong umaga. So hindi ko na ito babasahin pa dahil sa araw-araw na natin itong ginagawa. So alam kong familiar na kayo, lalo na sa ating mga active listeners dyan. And so maraming salamat ulit sa pagtutok at sa pagsama sa ating programa ngayon. So this is the Tech Talk Station with Sir Ian. Iyan ang learning. Sapat na ang puso. So quick question muna tayo sa mga ka-Tech Talk. Ayan. So sa mga listeners ko dyan, what communication technologies do you usually use, mga ka-Tech Talk? So, maaari ninyo itong sagutin sa ating chat box dyan sa mga lives natin, sa YouTube, sa Facebook, at sa nakikinig naman sa radyo, maaari kayong mag-text at mag-dial sa ating telepono upang masagutin nyo ng live ang ating question ngayong umaga. Ayan, so meron tayong caller, Miss Regina. Ayan, so sasagutin daw ni Miss Regina ang ating quick question ngayong umaga. Ayan, Miss Regina. Hello po, DJ Ian. Ang ginagamit ko po kadalasan ay Facebook, phone, at saka email po. Ayan, so maraming salamat sa iyo, Miss Regina. Si Miss Regina, isa rin sa ating active listeners dito sa ating programa. Ayan, so since nakapagtala na kayo ng attendance, let's test your analytical skills gamit ang ating emoji airwave. So, the radio decoder. So this is the radio decoder. So, may lalabas na emoji sa screen and you just have to guess kung anong radio segment o programa nga ba ito. So, chat race tayo, paunahan sumagot. Paunahan tayo sumagot sa chat box. So, maaari nyong ulit ilagay ang inyong mga kasagutan sa chat box ng ating mga lives sa YouTube at sa Facebook. At para naman sa mga nakikinig sa radyo, maaari kayong sumagot ng live at mag-dial lamang sa ating telepono. So maglalaro muna tayo mga ka-Tech Talk. So let's play. Observe, look at the emoji sets displayed on the screen. Decode, these emojis represent a specific segment or program. So type your answer in the chat box as fast as you can, mga ka-Tech Talk. So, the first person to type the correct answers or dial to answer the question gets a point, mga ka-Tech Talk. At mananalo mamaya ng 100 peso load para sa ating mga mananalong
listeners. So kung handa na ang ating mga listeners dyan, ayan, so nababasa ko sa ating live comments, handa na daw sila. Ayan, so mukhang handang-handa nang manalo ng 100 peso load, ano? Ayan, so without a further ado, let's begin our activity. Ayan. So para sa first round, mga ka-TechTalk, ayan, you just have to guess kung ano nga bang programa ang binubuo nitong mga set of emojis natin ngayon. Ayan, so marami ako nababasa sa chat box at merong nag-dial sa atin. So si Mr. Mark ang sasagot sa ating round 1. Hello, DJ Ian. Nasa ko po Ayan. ang traffic update. Ayan, so tama si Mr. Mark, ang sagot sa ating unang round ay ayan, so this is a traffic update. So napakahusay, Mr. Mark. At para naman sa pangalawang round ng ating activity, ayan. So sino kaya ang makakahula ng segment kung ano bang programa ito? Ayan, so there are 3 sets of emojis sa round na ito. Ayan. Ayan, so tama. Ito ay weather report. So napakahusay, no? Virtual applause sa mga sumagot din sa live comments sa ating live sa Facebook. Ayan. Para naman sa ikatlong round ng ating activity, ayan, so sino kaya makakahula kung anong segment o programa ito? Ayan, at napakaraming sumusubok at umaasang mananalo ng 100 peso load at i-announce ang mananalo nito mamaya-maya lamang. Ayan, so may sumagot na. Ayan, so this is, ayan, tama. So ito ay breaking news. At para naman sa panghuling round ng ating palaro, mga ka-TechTalk, for sure, ito ay isa sa pinaka-paboritong segment o programa ninyo dito sa ating programa sa TechTalk Station since napakarami nagpapaabot ng kanilang kwento patungkol dito. So yan, so ito ang ating panghuling round sa ating programa. Yan, so for sure, madali nyo na lamang itong masasagot. Ayan, so napakarami ko nang nababasang kasagutan sa ating live comments. Ayan. Ayan, so si Miss Regina ulit ang sumagot at ang kanyang sagot ay ayan, tama. So this is a love advice. So marami sa inyo ang talagang paborito itong segment na ito sa ating programa dahil siguro maraming nakaka-relate sa inyo. Okay, so si Miss Regina, ayan ang active listener din natin sa ating programa. So mamaya-maya lamang ay i-announce namin ang mananalo ng 100 peso load para sa ating programa. Ang bibilis nyo mag-decode, ano? So this activity is called auditory visualization. Kahit walang sound, symbols, kahit symbols lang, nagbibigay na ito ng idea sa format o vibe ng program. So now, based sa game natin, sino kaya makakahula ng topic natin for today? Kung ano ang pag-uusapan natin dito sa ating programa ngayon. So you can open your mic or chat your answer ulit sa ating mga live sa social media. At ang makakahula naman ng topic natin for today ay mananalo ulit ng 100 peso load. Ayan, at kasabay nito ang pag-anunsyo din mamaya-maya lamang. Ayan, so napakarami nang nakakapagbigay ng kanilang thoughts kung ano ang ating pag-uusapan ngayon sa ating programa. Ayan, so si Mr. James, ayan, so sabi ni Mr. James, ito raw ay tungkol sa radio. Ayan, so tama, no? Ang ating pag-uusapan ngayon or ang ating topic for today is ang ating topic for today is radio as a traditional form of information and communication technology. So, mamaya-maya lamang tatalakayin natin kung bakit nga ba ang radyo ay isang form ng ICT at ito ay traditional. So, kung makikita na niyo sa larawan sa kabilang bahagi, narito ang mga parts at functions ng isang radio. So, hindi ko na to iisa-isahin pa sa inyo. Maaari nyo itong screenshot upang mapag-aralan at masuri pa ninyo ang iba't ibang parts at bahagi ng isang radio. So, today,
we are going to dive into a radio as a traditional form of information and communication technology. So, we will explore kung bakit ultra important pa rin ang radio kahit sa modern times na natin ngayon. So, yeah, makinig lamang tayo dito. So, ano nga ba talaga ang radio, mga ka-tektok? Ano? So, basically, it's a device that receives sounds through radio waves. So, sinasalo nito ang signals mula sa transmitting station at iniluluwa nito bilang audio, like sa music, sa news, or sa announcements. But here's the catch, mga ka-tektok, sa ating mga listeners. What do you think? It's still considered or part of ICT? Question dito, mga ka-tektok. Sa ating mga listeners dyan, maaari nyo ulit i-type ang inyong mga kasagutan sa ating chat box sa mga lives. So now, why do you think it is considered as an ICT, mga ka-tektok? Ayan, so marami na ako nababasang mga kasagutan sa ating mga live chats, sa comments, sa Facebook at lalo na sa YouTube. Meron tayong 35 live audiences sa YouTube at 17,000 naman sa Facebook. So, patuloy lamang tayong sumabaybay sa ating programa ngayon. Ayan. Okay, meron tayong caller na sasagot ng ating question. Ayan, at ang caller natin ngayon ay si Miss Virgiline. Okay, maraming salamat Miss Virgiline sa pagtawag at sa pagsagot ng ating question. Hello po, Teacher Ian. I think it because radio communicates information po. Ayan, so correct Miss Virgiline. ICT stands for Information and Communication Technology, ano? Kahit medyo traditional tool na itong si radio, si radyo, pasok pa rin siya sa konsepto dahil literal na taga-transmit siya ng impormasyon from one source to a very wide audiences. Plus, bonus, most important feature nito, it works when other technologies fail. Kapag walang signal, walang internet, or during heavy disasters, mga ka-tektok, traditional radio remains standing. Take note of that, mga sa ating mga active listeners dyan. When there is no signal, no internet, or during disasters, radio remains. Okay, sana marami kayo natutunan sa ating programa ngayong umaga. At alam kong excited ulit kayong manalo ng ating 100 peso load. At para manalo kayo, ngayon, meron tayo at fun activity na gagawin. So let's have an activities. Kailangan din natin dito ng 3 grupo na siyang magiging news broadcaster, weather reporter, at DJ segment or magiging DJ. At ang instruction, assign 1 speaker and you need to practice briefly as a group. Present your script clearly and you have a 30 to 45 seconds to present your script. The purpose of our activity, mga ka-tektok, is to demonstrate how radio is used to communicate information and to develop clear speaking and basic broadcasting skills, and lastly, to apply understanding of radio as a form of ICT. Ayan, so sa ating mga listeners dyan, maaari na kayong mag-group ng 3 or mag-volunteer na lamang kung sino ang gustong maging news broadcaster, weather reporter, at DJ. Ayan, so maaari kayong tumawag sa ating landline at sa ating cellphone number kung gusto ninyong maging part ng ating game for today at manalo ng 100 peso load. Muli, ang ating numero sa ating telepono ay naka-post sa ating social media accounts at the Tech Talk Station 101 10111 o ang Iyan ang Learning Facebook page at meron din tayo sa Instagram. So dyan nyo makikita ang ating phone number at maaari nyo kaming i-text at i-dial upang sumagot ng live sa ating mga questioned. Ayan, so I think meron na tayong caller for this activity. Ayan. So si Mr. Mark ulit, ang ating previous caller, mukhang naghahakot ito ng 100 peso load, ano?
Okay, so Mr. Mark, ito na ang iyong script. Maaari mo nang basahin at i-assume na ikaw ay news broadcaster. Good day, this is your news update. Today, our school held a successful cleanup drive participated by students and teachers. The activity aimed to promote cleanliness and environmental awareness. That's all for today's news. Thank you for listening. Ayan, so maraming salamat sa iyo, Mr. Mark. Napakahusay mong maging news broadcaster, ano? Parang may pinanghuhugutan, ano? Parang gustong-gusto talagang manalo. Maraming salamat sa pakikilahok sa ating programa. Masasabi kong pwede ka na maging news broadcaster in the future. So, keep it up at malay natin, makanood kita sa television in the near future. So, maraming salamat. At para naman sa ating pangalawang script or group, ikaw ay magiging weather reporter. And I think meron na rin tayong participant for this round. Okay, so ayan, so ang ating caller is si Miss Virgilin once again. Wow, Miss Virgilin, parang naghahakot ka rin ng data. Wow! Ayan, so maraming salamat sa pakikilahok. So ito na lang yung script. So meron kang 30 to 45 seconds para basahin ito at i-assume mo na ikaw ay weather reporter, Miss Virgilin. Ayan, so the floor is yours. Good luck. Good day, here is your weather update. Today, we can expect partly cloudy skies with a chance of light rain in the afternoon. The temperature will range from 26 to 32 degrees Celsius. Don't forget to bring an umbrella and stay safe. Woo! Napakagaling ni Miss Virginie. Palakpakan naman tayo mga listeners. Ano? Bigyan natin ng isang masagabong palakpakan, virtual applause kay Miss Virginie at talagang pil na pil niya ang pagiging weather reporter niya. Ayan, so maraming salamat Miss Virginie at mamaya titignan natin, malalaman natin kung sino sa inyo ang mananalo ng 100 peso load. Ayan. At para naman sa ating next round, ang ating activity, ikaw ay magiging radio DJ. At meron na rin tayong participant for this segment. At ito ay si Mr. Ayan, so si Mr. John Lloyd. Ayan, naks naman John Lloyd. Napakagandang pangalan. Okay, Mr. John Lloyd, ito na ang iyong script. Meron kang 30 to 45 seconds upang basahin ito bilang isang radio DJ. So, galingan mo. Malay mo, sa'yo mapunta ang ating 100 peso load. Okay. Hello everyone, you're listening to your favorite radio station. I'm your DJ for today, bringing you good vibes, angry music. Remember, no matter how your day goes, keep smiling and stay positive. Stay tuned for more fun and music. Ayan, so napakahusay din ni Mr. John Lloyd at talaga namang may emotion siyang ibinibigay bilang isang radio DJ. Alam kong, naramdam ko yung kaba sa pagbabasa niya ng script niya. Masasabi ko na okay lamang yan dahil sa ganyan din naman ako nagsimula before. Ayan, so maraming salamat ulit sa ating tatlong participant na nakilahok sa ating activity ngayon. So mamaya-maya i-announce din namin kung sino sa inyong tatlo ang mananalo ng 100 peso load. Ayan, so super B talent sa ating mga participants. At para naman sa ating live audiences at sa ating mga listeners dyan sa ating radio, let's reflect quickly. So kung may natutunan kayo, ano sa tingin nyo ang nagpa-effective sa radio broadcast na ginawa ng ating mga participants kanina? Ano sa tingin nyo yung nagpa-effective doon? At sa ating mga participants kanina, maaari pa rin kayong sumagot, mag-text at tumawag upang madagdagan pa ang inyong papremyo. So what made the broadcast effective? So you may type it on our live chats. Ayan, so mamaya-maya ibabasahin namin ito. Titignan namin kung mayroon sa inyong mananalo. Clear voice and organized Okay, po. so exactly. So communication, clarity is super essential. So when it comes to radio, kahit traditional ito, it remains a powerful tool dahil kaya nitong umabot sa mga remote areas na walang internet access. So yan, maraming salamat sa lahat ng tumugon sa ating question na ito. Okay, so another question then, no? So more pa-premyo tayo dito. As future professionals, why should we still value radio nowadays?
and to give chance to others. Hindi na po muna natin papayagan sumali o mag-participate ang mga previous participants natin. So, bigyan natin ng chance ang iba na manalo ng ating 100 peso loan. Ayan. So, as future professionals, why should we still value radio? So, maaari nyo ulit itong i-type sa ating chat box at tumawag sa ating telepono upang sagutin ito ng live. As future professional, why should we still value radio? And an additional question to wrap it all up, mga ka-TechTalk, in one sentence, bakit nga ba siya ulit tinawag na ICT? Ayan, so more chance of winning talaga tayo dito. At gusto namin dito sa ating programa ay palagi kayong panalo. So, yan ang learning. Ayan, so dalawa ng ating question. In one sentence, bakit nga ba siya tinatawag na ICT? No? Bakit ulit tinatawag na ICT ang radio? Ayan. Okay, sa ating unang question, si Miss Lourdes, sumagot siya sa chat box. Ayan, so babasahin natin ang sagot ni Miss Lourdes. Ang sabi ni Miss Lourdes, because it helps people without internet access. Okay, so well said na, Miss Lourdes. At para naman sa ating ikalawang question, kung bakit siya tinawag na ICT, ayan, basahin na lang din natin ang sagot ni Miss Maria. Ang sabi ni Miss Maria sa chat box, because it allows information to reach many people efficiently po. Ayan, so well said. Okay, so maraming salamat ulit sa ating participants na sumagot sa ating question. Okay, so before we conclude our program, bago tayo magtapos sa ating programa, hayaan nyo muna akong bigyan kayo ng 3 katanungan at maaari ninyo itong ulit isend sa ating Facebook page. I-PM sa ating Facebook page para naman manalo ng pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. So there are 3 questions para sa ating palarong ito. So what is radio? And give one use of radio, and why is it considered as an ICT? So ang inyong mga kasagutan patungkol dito ay ipadala na lamang sa aming Facebook page. Maaari kayong mag-PM at sagutin din kung bakit kayo ang dapat na manalo ng 50,000 pesos worth of pangkabuhayan package. So mamaya i-announce namin kung sino ang mananalo para dito. Muli ang 3 katanungan ay what is radio? Give one use of radio, and why is it considered as an ICT? Ayan. Sa ating pagtatapos sa ating programa ngayong umaga, hayaan ninyo akong ibahagi ito sa inyo. So wala muna tayong homework for today. Hindi ko muna kayo bibigyan ng gawain sa ating mga listeners, ano? But instead, hayaan nyo magbigay na lamang ako ng reminder. So, okay, makinig mabuti sa ating mga ka-TechTalk dyan, ating mga live audiences at sa ating listeners sa radyo. Makinig mabuti sa ating hashtag para sa ating programa. So, like radio, kagaya ng radyo, we may not always have everything. But what we have right now can still make a huge difference. So learn to appreciate the little things because they matter more than we think. At gaya nga ng sabi ni Kuya Kim, ang buhay ay weather lang. So ayan, maraming salamat ulit sa ating mga taga-subaybay sa ating programa. Again, this is your educator, DJ Sir Ian. Sign off, nasa 101 ang boses ng karunungan, where Ian ang learning. Stay safe, stay connected, and details out. Bye-bye. Samahan nyo ulit ako sa panibagong programa bukas sa loob ng mula 1:00 hanggang 1:25 ng umaga. Maraming salamat sa pakikinig.